Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isa pong kagalakan na tayo ay makapagministeryo sa inyo dito sa inyong bahay-sambahan o sa inyo bilang mga kapatiran namin dito sa Jesus Christ Baptist Church, na ako po ay naimbitahan upang ipahayag sa inyo ang mensahe ngayong umaga. Wala naman po siguro sa atin dito ang hindi nakakaalam ng present na crisis na kinakaharap ng ating bansa. Ang maanumalyang flood control project. No, alam naman natin yan. Napapainggan, nakikita natin sa balita. Last Thursday, November 27, during the first session ng proposed 2026 budget ng DOLE, isa sa mga senador, sinabi niya, over 100,000 workers, particularly ito yung mga construction workers, are affected by the cancellation ng mga flood control contractors' licenses. And sabi niya, inad niya, this is they need an urgent and long-term assistance. Kasi nga, marami sa mga construction workers ang marahil contractual ng kanilang status. Wala pang mga regular. Now, with this pressing issue, itong mga apektadong trabahador, sila ngayon ay tila baga nasa madilim na pagkakataon ng kanilang buhay kasi wala silang trabaho, hindi nila alam kung saan kukuha ng pantustos sa kanilang pamilya. Marahil yung iba ay walang mapuntahan na iba, o walang ibang trabahong alam na pwede nilang malipatan. Sa kabilang banda naman, yung mga tinatawag nating malalaking isda na sangkot din sa issue tulad ni Diskaya. Sila rin ngayon ay marahil nasa madilim na sitwasyon ng kanilang buhay, malalim na sitwasyon ng kanilang buhay. Dahil siguro sa mga natatanggap nilang death threat, okay? O pangungutya o sa termino ngayon ng mga kabataan, pangbabash sa kanila at yung galit ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo mga kapatid, ito ay isang patunay lamang na tayo mga tao, mananampalataya ka man o hindi, ay siguradong dadaan ka sa ganitong klaseng pagkakataon ng iyong buhay. Hindi man pare-parehas, pero meron tayong tinatawag na madilim at pinakamalalim na yugto ng iyong buhay. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, tayo mga mananampalataya, meron tayong pag-asa. Meron tayong biyaya na galing sa Diyos na maaari nating gawin o maaari nating kapitan kapag tayo ay nandun sa ganitong klaseng sitwasyon, sa madilim at malalim. At ngayong umaga, nais ko kayong dalhin sa isang istorya na pamilyar sa ating lahat at maging sa ating mga Sunday school students, no, na mga kabataan. Kwento ng isang propeta na kung saan literal siyang napunta sa madilim at malalim na pagkakataon sa kanyang buhay. Pero kanyang nakita ng malinaw ang kabutihan at biyaya ng Diyos sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Binasa na natin ang ating teksto kanina, pero nais kong basahin muli sa inyo, siguro yung chapter 1, verse 17. Sabi dito, in the King James Version, basahin ko, now the Lord prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Now, konting background lang tayo or overview. Itong book of Jonah, it has been criticized by so many skeptics, no? Or mga taong laging nagtatanong ng valid ba to? Totoo ba yan? Authentic ba yung storya na yan? They always ask, is the story of Jonah true? Totoo ba talagang nangyari yan? Literal ba talagang nangyari yan?
Naturally, siguro kaya nila tinatanong because of the fish story. Yung kanilang mga unbelieving minds, they are having a hard time to accept it as a fact. Kaya tatawagin na lang nila itong fiction. Pag sinabing fiction, story created from imagination. Imahinasyon lang ito. Or yung iba naman, allegory. Ito na may istorya na that can be interpreted to reveal a hidden meaning. So, ganun pa rin. Hindi pa rin ito totoong pangyayari. O sa isang banda naman, yung iba sinasabi nila, isa itong parabola lamang. Story that can illustrate a moral or spiritual lesson. Hindi ito historical fact. Pero alam nyo mga kapatid, Jesus Christ regarded it as an historical fact. Si Kristo mismo, sinabi niya yan sa Matthew 12:39-41, ito'y isang totoong pangyayari. Sabi nga ng mga ibang skeptics, sa ibang tao, ito daw yung Achilles heel ng Biblia. Kasi sa kanila, yung kredibilidad ng Biblia natin, dito daw nasisira. Hindi na raw maaaring tawaging credible o mapagkakatiwalaan ang Biblia sapagkat nasira daw tayo dito sa Book of Jonah. Hindi daw nagtugma sa scientific explanation. Okay? But let me warn you, mga kapatid, if you doubt the literal interpretation of this book, you will begin to doubt the power of God, the authority of God, the canonicity and the credibility of the Holy Scriptures. We must realize this. If Jesus Christ, our Lord Jesus Christ Himself, believed the story of Jonah, as He gave authenticity to it, therefore, tayo bilang mga mananampalataya, we should believe it too. Paniwalaan din natin ito. Alam nyo, ito ang dilemma natin. Sometimes we miss the point, no? We read the Word of God and miss the whole point. Why? Kasi hindi natin tinatanggap o natatanggap ang isang doktrina o isang katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos kasi sa emosyon. Dahil sa emosyon. Nagiging emotional tayo. If we want to find the truth, we should have rational thinking. Rational reasoning, rather than emotional reasoning. So, a simple point is this. Let us not question the historicity and literality of this book. Because if you do, we are also questioning the credibility mismo ng ating Panginoong Jesus. So let us all settle the fact. The story of Jonah is real. Totoo ito. Now, the next question na ating dapat tanungin, ano yung naaalala mo from the book of Jonah? Ano yung unang pumapasok sa isip mo kapag nasabing Jonah? Ba? Most of us will answer siguro, yung malaking isda. Diba? Yung big fish. Sabi ng isang pastor, by the name of Campbell Morgan, sabi niya, men have been looking so hard at the great fish that they have failed to see the great God. You know what? This is a rebuke to all of us. The story of Jonah is not a fish story. Hindi bida o kontrabida yung isda dito. Gusto ko ring warningan ng mga Sunday school teacher natin. Ang bida dito, we should draw our attention to our great God, not to the great fish. God is the main character here. Not even Jonah, not even the fish, nor the Ninevites. God is the main character in this book. Balikan natin, Jonah 1:17. Doon pa lang, makikita na natin, now the Lord prepared a great fish. Ang Diyos ang naghanda. Alam niyo mga kapatid,
Sa unang phrase pa lang na to, tinuturo na sa atin nito na ang pagiging soberano ng ating Panginoon. The sovereign kindness of God. It is very obvious and clear as we look at the portrayal of God in this book. Dalawang bagay o dalawang karakter ng Diyos ang malinaw. Ang kanyang pagiging soberano at ang kanyang pagiging mabuti. God's sovereign kindness is demonstrated when He sent Jonah to the Nineveh. Diba? Kabutihan yun ng Diyos. When God showed His concern for the utterly corrupt people. Isa pang manifestasyon ng kabutihan ng Diyos nung dinisiplina ng Diyos itong si Jonah. Kabutihan din ng Diyos yun. And of course, nung siya'y pumunta na doon sa Nineveh, when God deals with Nineveh, kabutihan din ng Diyos yun. So, hindi naman natin tutukuyin ang lahat patungkol dito kay Jonah, but I would like you to be in the moment where Jonah is praying inside the belly of the fish. So, I entitled my message, When Darkness Teaches Us to Pray. So, alam naman natin ang storya nito, mga kapatid, no? Si Jonah, tinapon sa dagat habang bumabagyo. Okay? Kasi alam niya naman, di ba, na siya ang may dahilan kung bakit may malakas na bagyo. At nung siya'y tinapon, siya'y nilamon o nilunok. The sailors threw him. Lahat ng mga taong tumapon sa kanya, kitang-kita yung nangyari, no? Na merong lumagok o merong lumunok kay Jonah. Bakit ka mo? Kasi nung siya'y nalunok na, biglang tumigil yung bagyo, di ba? And then ano nangyari sa kanila, doon sa sailors? They feared the Lord, di ba? Sila'y naniwala sa Panginoon. They came to their salvation because they personally saw and experienced the sovereignty of God on that particular moment. They feared the one who created the land and the sea. So nakita nila yon sa pagkakataong yon. Now, maging malinaw lang tayo, hindi kinain kasi pag kinain, durog-durog, durog-durog, no? Swallowed up, yun ang tamang term. And the Lord prepared this great fish. And then, Jonah 2 verse 1, ito na yung nasa loob siya. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Ang mensahe na gusto ko ibigay ngayong umaga, simply ito. Ang pagkakilala sa soberanong kabutihan ng Diyos ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kahalagahan ng pananalangin sa ating buhay Kristiyano. Lalo na sa gitna ng pinakamalalim at pinakamadilim na pagsubok. Recognizing the sovereign kindness of God helps us realize the importance of prayer in our Christian lives, especially in our deepest and darkest trials. Kung titingnan itong chapter 2, this is a psalm, this is a prayer. Itong buong chapter, prayer to ni Jonah. Ito yung content ng kanyang panalangin. Remember, this is not just a mere natural event. This is one of a kind miracle fashioned by the power of God. Many people, katulad na sabi ko kanina, they demand scientific explanation. Paano nabuhay si Jonah? What happened inside the belly of the fish? Alam niyo mga kapatid, marami nang sumubok para i-disprove itong istorya na to. Kasi paano nangyari yun? Paano may oxygen ba sa loob? Ano bang meron sa loob? At after 3 days, nung siya'y niluwa, buhay pa rin siya. Now, as I was studying this, I came across sa isang popular story. Story ni James Bartley ang pangalan. This was in the 19th century, 1891. Siya isang British sailor na kiniklaim niya na siya daw ay na-swallowed up din ng sperm whale.
Okay? Sperm whale, while they're looking, kasi sila ay mga hunters ng sperm whale, no? So according to the story, ang pangalan daw ng kanilang boat is Star of the East. It was attacked by the whale, which caused them, yung kasamahan niya, pati siya, na sila tumilapon sa dagat. Yung isa nalunod at namatay, now itong si James Bartley nawala. Biglang nawala, hindi nakita yung kanyang katawan. Then after 15 hours, yung mga ibang kasamahan nila, they caught the whale and cut it in half. And there was James Bartley nandun sa loob. Actually, nung panahon nila, nasa dyaryo pa ito. Nakita ko din yung published na dyaryo. At ito nakalagay. According to the article, sabi dito, he was found still living after 15 hours inside the belly of the whale. Its digestive juices permanently bleach his skin deadly white. So yung mga laway daw, yung mga juices sa loob nung tiyan nung whale, napaputi lahat siya, no? He lost his hair, natanggal din, and he was nearly blind. And for 2 weeks he was delirious, and it was a month before he could tell how he'd fallen into the whale's mouth and felt a huge teeth grate over him and slid into his throat, then stomach. This modern Jonah lived 18 more years, dying at 39 years old. Pero alam nyo, may isang professor from Messiah College, inimbestigahan itong storya ni James Bartley. To verify kung totoo nangyari, he ended up, this was a fish tale. Hindi totoo. Kwentong barbero lang pala. Okay? And other historians concluded na wala namang Star of the East na whalers na naghahunt ng sperm whales. And there was no James Bartley doon sa crew, doon sa Star of the East na yon. Okay? So, malinaw lang mga kapatid, the story of Jonah is presented to us as a miracle. Katulad ng ibang miracles na napaka-imposible, no? Yung kay Elisha, di ba, pinalutang niya yung ulo ng axe, di ba? Si Christ and Peter walking on the water. At lalo na si Kristo, binuhay niya muli yung patay. All of these miracles were scientifically impossible. Hindi mapaliwanag ng scientifico. And here's the problem. Once you start to doubt one miracle stated in the Bible, you're on the road of rejecting all miracles. It's dangerous step toward unbelief. Kaya kung tatanungin niyo ako, if you will ask me to give a scientific explanation or argument to prove what really happened literally, how Jonah got enough oxygen, I will not do that. I cannot do that. What I'm going to tell you is simply this. This miracle is orchestrated by God Himself. Pure and simple. Ito'y demonstrasyon ng pagiging soberano ng Panginoon, lahat ng events na nangyari. Simple lang sinasabi sa atin dito, God has a complete power over the natural world and He was in control of all events. Hindi na natin kailangan ng matibay na ebidensya kung paano ito nangyari, kung paano nabuhay si Jonah. Because our faith compels us to believe in the story of Jonah, to believe the word of God. The scripture says, God prepared the fish. Pero alam nyo, mayroon isang pastor. Ang pananaw niya naman ay ganito. Si Jonah, itong miracle na to, si Jonah daw ay namatay talaga sa loob. Okay? After 3 days, siya'y na-resurrect. Tapos kinonect niya, sabi niya, he refers it to as a typology of Christ's resurrection from the dead. Now for me,
his perspective o yung kanyang interpretasyon patungkol dito ay medyo sabihin natin taliwas, no, hindi maganda o mali. Jonah did not die inside the belly of the fish. Hindi rin siya na-resurrect. Bakit ko nasabi? Itong Jonah chapter 2, nananalangin siya. Ba? He is praying inside the belly of the fish. Hindi lang siya buhay, siya'y nananalangin sa loob. And this is a prayer of a man contemplating on and reflecting on the goodness of God. And he is now beginning to recognize kung sino ba talaga ang Diyos while he is in his deepest and darkest trial. So mga kapatid, dalawang bagay ang gusto kong makita natin dito. At alam nyo, sa mga ganitong sitwasyon, hindi man tayo literal na katulad ng Jonah na nandun sa loob ng tiyan ng isda. Panalangin lamang ang tanging magagawa natin, mga kapatid. His prayer becomes a response to the character of God. Dito, tayo mananalangin, tinuturo dito, tayo mananalangin because of who God is. Kaya unang bagay na gusto kong makita natin, as we pray, the sovereign kindness of God will allow us to see our condition before the Almighty God. Sa ating pananalangin, ang soberanong kalooban ng Diyos o kagandahang loob ng Diyos ay magpapahintulot sa atin na makita ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo itong prayer ni John na to. He is praying inside the living tomb. Buhay na libingan. There is no sign of escape kung ikaw'y nandun sa loob. It's the nightmare of all nightmares. Total darkness. Hindi po ito yung nakikita natin sa mga pictures, no, sa mga videos na illustration sa mga Sunday school na may kandila pa siya sa loob. Wala. Madilim. Now, think for a moment, what was Jonah feeling when he was praying inside the belly of the fish? In verses 3 to 6, dinescribe niya yung kanyang experience. Sabi niya doon, Thou hast cast me into the deep, into the midst of the sea. The floods compassed all about me. Thy billows and waves passed over me. I am cast out of thy sight. The water compassed me about, even to the soul. The depths closed me round about. The weeds wrapped around my head. I went down to the bottoms of the mountain. The earth with her bars was about me forever. Isipin niyo yung feeling niya. Nasabi niya lahat ng mga bagay na ito. But what I want you to notice is this. Before he elaborates his own experience, his own condition, God already showed His kindness to Jonah. Tingnan niyo yung verse 2. Balik lang tayo sa verse 2. I cried unto the Lord by the reason of mine affliction, and He heard me. Bago niya ilathala lahat, sabi niya, pinakinggan ako ng Diyos. Many of us can testify that we've been in the depths of our difficult circumstances. Kanya-kanyang buhay natin. But let me challenge you to look back to those experiences while you're in the midst of the belly of your problems. And you will see how God has been kind and gracious to you. Ang punto ko lamang simple ganito, kahit anong dinadanas mo ngayon sa iyong buhay, mahirap man yan o mahirap, o mas mahirap pa, ano man ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos, sabihin natin, ikaw ay ngayon nagtatapat o ikaw ngayon ay hindi nagtatapat sa Panginoon, isa lang sasabihin ko sa iyo, nananatiling mabuti ang Diyos. At alam niyo po ba, itong kabutihan ng Diyos,
Sabi nga ng isang pastor nung dinescribe niya, ito rin daw ay yung isang nakakatakot na katotohanan sa Biblia. Bakit? Kasi ang Diyos daw ay mabuti, pero tayo, mga tao, ay hindi tayo mabuti. At dahil hindi tayo mabuti, hindi hayaan ng kabutihan ng Diyos na hindi maparusahan ng ating mga kasalanan. Sa makatuwid, ang mga hindi mabuti ay hindi tatanggapin ng Diyos. Nakita natin ito sa chapter 1. Dahil sa kabaitan ng Diyos, kinailangan komprontahin ang kasamaan ng mga taga-Ninive. Nais niyang magsisi yung mga taong ito, mga taga-Ninive. Kaya nga si Jonah ay nasa loob ng tiyan kasi nga tumakas siya. Di ba? Tumakas siya dun sa panawagan ng Diyos na maihayag yung mensahe. Now, lilinawin natin, si Jonah ay tumakas hindi dahil matigas ang ulo niya o hindi dahil ayaw niyang sumunod sa utos ng Diyos. Tumakas siya sa panawagan kasi alam ni Jonah na mabait at mahabagin ng Diyos at papatawarin niya yung mga taong taga-Ninive. Na ang mga taga-Ninive ay kanilang kaaway. Pero even though Jonah disobeyed, God is still kind to him. God's sovereignty extends even in our disobedience. Tingnan niyo si Jonah, tumakas na siya. God is ready to move the heavens and the earth just to get His message through to the Nineveh. Nice kung tandaan natin ito mga kapatid. One application na maaari din natin makuha. Kung ano man ang kalalagayan mo, kondisyon mo sa harapan ng Panginoon. O sabihin na natin ikaw ay malayo sa Panginoon ngayon. I'll tell you this, ibabalik ka ng Panginoon kung ikaw ay totoong anak ng Diyos sa Kanyang kalooban kahit anong takas mo sa Kanya. Ilalagay ka pa rin niya sa Kanyang kalooban. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, nakikita mo ba yung sarili mo sa harapan ng dakilang kabutihan ng Diyos? Sabi ni Stuart Briscoe, when we are most distant from Him, the hounds of heaven keep pursuing us. So often we wish God would leave us alone. But in His unspeakable kindness, He refuses to do so. Alam niyo, tayong mga tao, natural talaga sa ating lumayo sa Panginoon. Ayaw natin sa Panginoon. Pero dahil mabuti ang Diyos, tayo ay patuloy niyang hinahanap at binabalik sa Kanyang kalooban. Kaya nga ito yung mga naging realization ni Jonah. He saw the depth of his sinfulness in the face of the sovereign God. Nakita niya yung consequences ng kanyang hindi pagsunod. And of course, nahiya siya. He is embarrassed of his own behavior toward God. Imagine mo yung situation ni Jonah sa pagkakataong to. Nakakaiyak, nakakatakot. Slimy yung feeling. Marahil yung amoy masangsang din. Marahil hindi siya makahiga o makaupo. Hindi natin alam kung ano sa loob. No sign of human rescue. Kahit anong sigaw niya sa loob, hindi siya maririnig. In fact, sabi niya nga, he described it as a living hell. But in the silence of the depths of the sea, tanging ginawa niya, tumawag siya sa Diyos. Tumawag siya sa Diyos. Na-realize niya, part to ng discipline ng Diyos sa kanya. In fact, kinonfess niya rin naman sa sailors, Jonah chapter 1 verse 12. Sinabi niya rin naman kung bakit, why the raging storms, di ba? Even though he flee from the presence of God, God's discipline causes him to flee back to God. Yung pagdidisiplina ng Diyos, pagtatama ng Diyos ay nagdulot pa rin sa kanya na bumalik sa kanyang tinakasan. Okay? Di ba, yung ibang mga bata kapag may hawak ng pamalo o pag pinapalo na ng magulang, yung iba tumatakbo palayo. Di ba?
Parang si Boaz, yung anak ko, ganun din yun. Pag may hawak na akong belt, talagang iilag na yan, lalayo na yan. Si Jonah iba, nung siya'y dinidisiplina na ng Diyos, tumakbo siya papalapit lalo sa Panginoon. Alam nyo, ang perspective ng mundo kung ano nangyari kay Jonah, ekspresyon daw ito ng galit ng Diyos. Disaster ito sa human eye. It's a tragedy. Punishment to ng Diyos sa kanya. But in God's perspective, yung storm, yung fish, these are not punishments, but there are instruments of God's goodness and grace sa kanya. There is more love, there is more grace shown here rather than the wrath of God. The goodness of God is still evident even in His displeasure sa kasalanan. Alam niyo kung paano? Again, yung mga sailors, hindi lang sila naligtas ang kanilang mga buhay dahil sa bagyo, ang kanilang kaluluwa din ay naligtas. Nakakilala din sila sa Panginoon. Jonah knew the reason why this is happening. So God's purpose was not to destroy Jonah, but to preserve him and to get him to the place where he should be. And it is always the purpose of God's discipline. Kung alam mo ngayon, dinidisiplina ka ng Diyos. Alam niyo, kukunin tayo kung nasaan ka man ngayon, ibabalikan ng Panginoon kung saan ka talaga dapat. Yan ang disiplina ng Panginoon. At syempre, walang iba yon kundi ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Yan ang purpose ng Diyos. In Jonah's case, yung malaking isda ang naging kanyang vehicle pabalik sa kalooban ng Panginoon. It was the means of God bringing back Jonah to obedience, bringing back Jonah to himself. Remember this, we may have struggles that brings us down. We may have committed sins that bring us to the depths. But God's discipline and God's goodness and kindness will bring us back to the right track, to the will of God. Kaya pangalawang bagay na gusto kong makita natin, the sovereign kindness of God. As we pray, the sovereign kindness of God will lead us to put our complete dependence upon our Almighty God. Sa ating pananalangin, ang soberanong kabaitan ng Diyos magtutulak sa atin na ilagay ang ganap o kumpletong pagtitiwala sa makapangyarihan nating Diyos. Alam niyo si Jonah, very good example. In his darkest moments, he turned to the Lord. He simply takes the thoughts and the words of the scriptures and applies them to his current situation. Alam niyo, according to the Bible commentators and scholars, itong chapter 2 daw ng Jonah, this is a compilation of thoughts and verses expressed in other psalms. So as Jonah is praying this prayer or writing this prayer, many of the psalms he read came to his mind, came to his remembrance. Kung kayo ay may mga cross-reference Bibles, you will see 10 different passages from other Psalms. And this is something to tell us about Jonah. Jonah knew the Scriptures. Alam niya ang salita ng Diyos. He filled his mind with the Word of God. That's why in the times of crisis, merong uhugutin yung banal na Espiritu sa iyo para alam mo kung ano ang dapat gawin. Fill our minds with the thoughts and with the Word of God. Alam nyo, ang problema natin mga kapatid, we do not read the Scriptures. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi na tayo nagbabasa, hindi pa tayo naikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Problema ng mga tao yan. Kahit mga Kristiyano.
Kaya napakaganda na meron tayong mga ganitong pagmiministeryo. Even ng Sunday school sa mga bata, adult Sunday school, importante yan. Hindi ka na nga nagbabasa, hindi ka pa naikinig. Paano na? Kaya pag dumating yung problema o dinidisiplina ka na ng Diyos, we fail to do yung mga bagay na nakakaluwalhati sa Diyos. Because again, the scriptures will shape our response in whatever struggles we might face. Ang salita ng Diyos. Simple lang, hindi mo maaalala kung ano ang hindi mo alam. Even the Holy Spirit cannot bring into your remembrance ano yung hindi mo alam. The point is, the Lord is committed in His sovereign kindness through the Holy Spirit to bring us to our remembrance during our darkest moments, lahat ng mga katotohanan na napainggan natin, na nabasa natin para mas alam dapat natin ang tamang gawin sa mga ganitong klaseng sitwasyon. At isa pang gusto ko makita natin, as Jonah, as he was disciplined by God, recognized the kindness of God, he experienced a change of heart. Always remember, sabi nga ng Romans 2:4, the kindness and the goodness of God will lead us to repentance. Siya rin ay nagsisi sa kanyang kasalanang ginawa, sa kanyang disobedience. Pero ang isa ko kumang gusto natin makita, this prayer of Jonah, Jonah chapter 2, is a prayer of praise. Pinupuri niya ang Diyos sa kanyang deliverance even before he was vomited out of the fish. Pinupuri niya na ang Diyos. Bago niya pa ma-experience yung deliverance. And Jonah had this realization, verse 9, sabi niya, salvation is of the Lord. This means that God initiates, God sustains, God completes the salvation. And I want you to notice this. Kapag binasa mo ulit yung chapter 2, i-try mong basahin ulit yung buo. There is no prayer requests. Kung ikaw siguro nasa kay Jonah, Lord, iligtas mo ako, Lord, iligtas. Pero kung titingnan nyo, ang focus ng prayer ni Jonah dito ay pagpupuri. Praise. Hindi to flatter God, to manipulate God, but it is an expression of faith and humble dependence upon God. Tinatanggal, alam nyo mga kapatid, mga pagsubok kasi tinatanggal yung self-reliance. It strips us of self-reliance and it cultivates in us humility and dependence. Kaya nga sinabi ni Jonah rito, salvation is of the Lord. So in His providence, He let Jonah see his situation, to see God and to see his situation that led him praising God in his darkest hours. And this is the power of God clearly displayed. And verse 10, look at this. As the saying goes, you cannot keep a good man down, di ba? Sabi niya, verse 10, and the Lord spake unto the fish, and vomited out of Jonah upon the dry land. Now this moment, this vomit, yung dura sa kanya nung isda, this is not a glamorous event. Nung siya'y lumabas, hindi naman siya nagliliwanag o hindi siya nagniningning. Marahil yung paglabas na masangsang yung kanyang amoy, malagkit yung kanyang pakiramdam. Yes, it was not glamorous, but it was a gracious experience. He was a different man now. Out of 3 days inside the belly of the fish, I'll tell you, Jonah, sa pagkakataong ito, he is a changed man now. Okay? So as I close, to Jonah, it seems that he is already in a checkmate situation, nowhere to go, no sign of escape, no sign of human rescue. But I would like to tell you this,
God is still sovereign and kind kahit ikaw ay nandun sa pinakamalalim na sitwasyon. Kaya kanya iligtas doon. Kaya kanyang paahunin doon. We all have struggles, masalimot na pinagdadaanan. Isa lang din ang dapat nating maging realization. Katulad ni Jonah, sabi niya rito, salvation is of the Lord. Manalangin tayo. O Diyos namin dakila sa lahat, maraming salamat po sapagkat kayo ang Diyos na soberano, kayo ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami humihiling ng kapatawaran sa mga pagkakataon po na kami ay nagdududa o nakakaligtaan ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagiging soberano. At nagtitiwala kami sa aming mga sariling kakayanan. Panginoon, salamat dahil meron kayong salita na siyang nagpapaalala sa amin kung sino po kayo at kung sino kami sa harapan ninyo. Salamat, Panginoon, sa mga pagtatama, pagtuturo po na patuloy niyo pong binibigay sa amin. At ngayon po, sa aming mga kanya-kanyang buhay, turuan niyo kami, Panginoon, na mas lalo kaming lumapit sa inyo sa mga madilim at pinakamalalim na sitwasyon namin. Na hindi kami magtitiwala kung kanino man, maging sa aming sarili, magtiwala kami, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po. Pagpalain kami sa araw na to. Wala pong unawa kami ibang naitaas na napapurihan kundi kayo lamang. Purihin kayo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.